Nagbabalik ang inyong PTV Special Forum Power Crisis, kakulangan sa kuryente, hindi lamang sa Metro Manila, pati rin sa Mindanao at Visayas. At maganda yung iniwan mong question. Kung meron naman palang sources na alternatibo, bakit meron pa rin kakulangan? Gusto kong ipasagot yan doon sa inventor. Sige kasi nga. marami siyang na-invento Sige na nga. mga ways to produce electricity. Ano nagiging balakid kung bakit, like ikaw, hindi mo maibahagi sa kapwa mo Pilipino itong mga energy sources and yung mga gadgets na na-invento nyo? Attorney, magandang gabi ulit. At alam nyo, dito sa Pilipinas talaga napakarami ng source ng energy. Ito po yung natural energy. Ito yung tinatawag namin dito ay liquefied natural gas from biomethane. Ultimo yung kubeta po natin. Pasensya na po doon sa kumakain. Yung pong sumisingaw na doon sa pasingawan na sinasabi natin, yun po ay source ng biogas. Yun po yung biomethane na pwedeng magpaandar ng isang makina na makapag-produce ng kuryente. Yun po yung ginagamit ng bansang Canada. Pero ilang tonelada daw po kasing dumi ang kailangan nun, sir, para Sir, makaproduce ng sapat. Alam niyo, sir, sa totoo lang, ang tanong lang natin, yung talino ng Canadian at saka talino ng Pilipino, mas mahina ba tayo? Malayo. Oh, di ba? Malayo na mas malakas Oh, sa naman, akin, mas malayo, matalino malayo. tayo. So ano po yung Pero nagiging balakid? Bakit hindi po natin nagagamit itong mga alternatibong ito? Ma'am, masakit man sabihin sa katotohanan. Unang-una kasi, yung pong batas natin, ang nakikinabang na malaking kumpanya, malaking gobyerno. Nakikinabang yung nagpasa ng batas ng deregulation law dahil habang mas malaki ang benta nitong oil company, mas malaki ang kanilang kita at mas malaki naman ng buwis sa gobyerno. DJ, are you blaming the corporate citizens or the corporations for the problem o talagang sistema? Apparently, when we were talking kanina ni Sir Orly, it's as if na pag nakita niyo yung batas talaga, ako as a law student, reading the law itself, you would see talaga the intricacies. It really is for the benefit of those who are in power, of those who have the pen, who could draft such laws in order to create a system that would benefit them. Kaya nga matagal na yung panawagan ng mga kabataan, matagal na, wala pa ako sa UP noon, i-repeal na yung oil deregulation law, yung EPIRA law, upang talagang makita natin paano ba yung ginagawa naman sa ibang bansa. Nare-regulate rin naman nila. How is it that the free market system that we have right now is apparently not working? Because sabi nga po ni Sir from the ERC, there is still monopolies. Hindi ba yun nga yung talagang point ng ng EPIRA law to prevent monopoly? Free market. But I don't think, BJ, it's a debate between the free market and a fully regulated system. Kasi may mga free markets pa rin naman, Attorney Juan, na the system's working, di ba? Paano na merong mga power market sa mundo na nag-work? Bakit yung power market natin hindi nag-work? At bakit masyadong mataas? In the past 10 years, tumaas pa yung generation charge from a 4 10 years ago to a 12 ngayon to a more than 10 sa mga panahon na ito. Bakit nasaan ang problema? Maraming tanong doon. Unahin natin yung doon sa investment sa renewable. Actually, mayroon mga incentives na nasa Renewable Energy Act. Mayroon ng mga nasimulan na gawing mga guidelines, patakaran nang sa ganun ma-implementa ito. Maraming gustong mag-invest. Wala namang nagbabawal na mag-invest, magtayo ng planta ng methane, na magtayo ng biomass, ng solar. Pero ang gustong mamuhunan, gusto ring maniguro na mababawi nila yung kanilang puhunan, kikita sila ng kung ano yung ine-expect nila para dun sa kanilang ipupuhunan. Kaya marami ang nag-aabang doon sa mga implementasyon ng insentibo tulad ng feed-in. Yun nga nasabi kanina, yung sa net metering. So, kung may pagpapatuloy lang yung implementasyon ng mga incentives sa Renewable Energy Act, unti-unti ay maaring yung mga mamumuhunan na gustong magtayo ng mga plantang ito ay mahikayat na simulan. Dahil hindi naman gobyerno ang magtatayo ng mga plantang ito. At hindi rin naman sila tingin ko na threat doon sa mga planta ng coal, planta ng natural gas, dahil iba naman ang kanilang merkado. At mayroon namang room para sa pagpasok nila doon sa overall na ating supply mix. Hindi naman kasi
ang mga kumpanya lang ng coal, ng natural gas, yung mga malalaking planta, ang maaring makapagtayo. In fact, even itong mga plantang ito na sinasabi na medyo mabagal yung pagpasok ng mga additional capacity sa Yun ating nga po bansa. sir, even the traditional, yung ating, yung ating hydro powers, ang daming sources daw nasa Mindanao, ang daming applied for and approved to certain corporations and individuals, bakit daw masyadong mabagal yung pagsimula? At may power crisis sa Mindanao. Are these corporations just speculating at nag-aantay na bibili ng mahal? Marami kasing mga problema din kung ikaw gustong pumasok sa pagtatayo halimbawa ng hydro. Ang sinasabi ay napakaraming kailangang mga permiso or permit na kakailanganin. At kung ikaw ay magsisimula na, magkakaroon ka pa ng problema doon sa komunidad mismo. Kahit hydro na ang iyong itatayo, walang pollution, maaaring magkaroon ka rin ng problema doon sa indigenous people na nakabase doon sa lugar na kung saan nandoon yung resource. So, mayroon talagang mga challenges na ganyan sa pamumuhunan, sa pagdadagdag ng mga kapasidad. Subalit, ito talaga ang kailangan natin dahil lumalaki yung ating demand, lumalago ang ating ekonomiya, kinakailangan ding sumabay yung pagdadagdag ng kapasidad. Hindi lang nung mga baseload, kundi yung din mga renewable. Dahil sa kalaunan, mas maganda na pulisiya na talagang magkaroon ng diversity doon sa ating power sources. Dahil kung ang iyong pinanggagalingan lamang ay primarily coal, halimbawa, at kung in the future ay magkaroon ng problema sa supply ng coal at magmahal ito, magmamahal din yung presyo ng kuryente Attorney natin. Juan, banggit ni Attorney Juan, yung pamumuhunan, natin ito, lumalaki yung populasyon. Bilang isang ordinaryong mamamayan, Miss Daisy, gusto ko malaman, magkano ba ang aking gagastusin kung interesado akong bumili ng solar panels para hindi nga ako mag-rely dun sa Meralco at hindi rin lumaki yung aking gastos sa electricity. Yung discounted na ma'am, ha? May iba rin kasing technology tsaka iba-ibang suppliers. Pero sa isang bahay po, To give you an idea, meron akong kaibigan, ang ginagastos niya kada buwan dati ay 12,000 pesos. So nagpalagay siya ng solar system sa kanyang rooftop, gumastos siya ng 200,000. Ngayon, kada buwan, meron na siyang savings na 4,000 pesos. Naging 8,000 na lang yung kanyang gastos. So, ibig sabihin, if in 50 months, kung ano man yung nilagay niyang ginastos niya, 50 months is less than a little over 4 years, di ba? So, bawi na yung kanyang ininvest. So, in fact, kung tutuusin, 5 years o 4.5 years yung pag-amortize mo, pero yung gamit mo sa sistema na kinabit mo doon, aabot ho yan ng 25 years. In fact, yung panel, so umaabot ng 45 years, yung electronics part na kailangan mong palitan after 20 years. So, 5 years ang bawi mo na sa 5 years, pero 45 years ang kanyang lifespan. Parang no-brainer na ho. kaya po ba nitong isustain yung lahat ng kailangan kong electricity? Kung may dalawang aircon, kunwari na gumagana, may mga microwave oven, merong refrigerator, and yung mga ilaw po. Kaya po ba ng solar panel, lahat-lahat itong requirements ng isang household? Okay. Ang ginagawa ho natin, kasi ganito, pang solar, pag medyo makulimlim, bumababa yung kanyang harvest, yung kanyang na-generate. So, meron siyang pagka-erratic, pero generally, over the day, di ba, parang pag sumikat yung araw, umaakyat na yung solar, tapos during 11 o'clock to 2 o'clock, mataas na yon, tapos pababa ulit in the afternoon. So, ibig sabihin, dahil solar, gumagana using the sunlight, sa gabi, walang araw, wala ring kuryente. So, ang gagawin ho natin, meron ho tayong tinatawag na grid-connected or grid-tied. Ibig sabihin, during the day, papaganahin natin ng solar kasi free naman ang sunlight. During the night time, kung sino yung provider natin, Meralco, siya pa rin ang gagamitin natin. So, hindi ho natin nire-recommenda na 100% po. Although pwede, kaya lang hindi mas
ma-optimize po yung investment natin pag pinagsasabay din ho natin. Gusto So ko hindi itanong, mawawala ang Meralco, meron pa rin. Attorney Juan, ang pag-produce ng power, nabanggit nyo po ay sa private sector talaga. Nabanggit nyo din po kanina yung incentives na dapat ipatupad na nasa batas na. Ano ang time frame na ating tinitingnan kung kailan maipapatupad yung mga incentives at makikita natin yung bunga nitong mga incentives na nasa batas? Yung net metering, nagawa na ito ng ERC nung nakaraang taon at unti-unti mayroon ng mga nagsisipag-apply. Mayroon ng natanggap na net metering na signed net metering agreement ang ERC kamakailan lang. Yung feed-in tariff, inaasahan na sa loob ng taong ito ay maaaring masimula na ang implementasyon nito. Attorney Juan, although yung pinag-uusapan natin ngayon yung long term, no? Pero yung short term naman, kasi doon nagpupuyos talaga yung kalooban ng taong bayan. Kasi kamakailan po sinabi ng Meralco, as soon as ma-lift RO, ay magpapataw sila 8 pesos pa nga. Saan po ba nakuha itong 8 pesos na sinasabi? At paano po ba yun? 8 pesos napakalaki. Ito po ba ay aaprubahan ng ERC? Ngayong mga buwan na hindi implementa ang Meralco noong kanyang generation charge na nakabase doon sa aktual niyang ginastos, mayroon siyang portion na hindi nababayaran. Subalit matapos na maresolusyonan yung kaso sa Korte Suprema, kung ano man ang magiging desisyon dito, ay malalaman kung mayroon pa siyang dapat na bawiin na gastos. Kung wala na, di wala na talaga siyang kailangan pang idagdag sa kanyang singil. Kung meron pa, kakalkulahin ito at kinakailangan niyang bumalik sa ERC nang sa ganon ay magkaroon ng approval sa scheme kung paano niya i-recover kung mayroon pa siyang under recoveries sa kanyang generation charge. Itong mga figures na ito, Cathy, gusto ko itanong kay Sir Marquez. Yung mga 5 pesos, itong mga 8 pesos, masakit po ba talaga sa bulsa ito? O talagang nagre-reklamo lang tayo dahil gusto nating magreklamo? Hindi naman ganun ka-significant na natin. Attorney, unang-una ho, masakit yan sa kagaya naming mahirap, di ba? Dahil yung pag in-increasean ka ng 8 pesos per kilowatt hour, napakalaking dagdag po sa atin lahat po niyan. So, ang tanong gusto ko lang sanang dagdagan na tanungin ng ating taga-ERC, dahil nga ang kinakatuwiran sa amin sa transportation ng Department of Energy ay ginagamit sa electric power yung CNG na ito po ay regulated dapat ang price dahil nga produkto ng Pilipinas itong CNG. Na ang tanong ko po, nagkaroon ba po sir ng public consultation as regulated yung ginamit na pag-produce ng kuryente, nagkaroon ba ng public consultation sa ERC o wala? O mayroon ba o wala? Wala pong ganyan na nagkaroong konsultasyon dahil ang pagkakalam po natin ay ito'y kontrata doon sa namuhunan, doon sa Malampaya at doon naman sa nagsipagtayo ng plantang tatakbo sa natural gas. Kaya ko ho naitanong po yun dahil po yung ginagamit na sinasabi ng DOE para mag-produce ng energy, yung ating CNG ang ginagamit na pag-produce ng electric power. So kung yung electric power na pinanggalingan ng pinagpaan ay galing sa produkto ng Pilipinas, regulated, di ba po? So bakit ho deregulated yung ating presyo sa kuryente? Yung pong gastos ng mga kumpanya ng kuryente sa kanilang fuel, kung sila'y tumatakbo sa fuel, ito'y kanilang gastos na naisasama sa presyo ng kuryenteng ibinebenta nila. Kaya kahit pa mayroong deregulasyon, partial deregulation sa generation ngayon, yung kanilang gastos na ito ay napapasama pa rin doon sa singil ng kuryente. Okay, marami pa rin mga katanungan po ang ating studio audience, kaya dumako muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. Balikan din natin yung ating mga bisitang estudyante mula sa Roosevelt College. May katanungan si Joyce Javier. Ayun. Good evening po. Para po kay Mr. BJ Costales.
At tatanong ko lang po kung meron po ba kayong ginagawang survey or study regarding this power crisis, and do you think gaano po kalakas yung boss ng kabataan to prevent this power hike? Well, when we speak about yung clamor, hindi na magtatagumpay yung TRO kung hindi dahil nga sa sama-samang boses ng mga manggagawa at lahat ng apektadong mga sektor na nakikiisa laban dito nga sa nangyayaring power hike. In terms of a survey, you just have to ask yourselves, kayo mismong mga nandito ngayon, hindi ba kayo naapektuhan ng pagtaas ng singil sa kuryente? Hindi ba naapektuhan ng mga magulang nyo? Hindi ba naapektuhan yung singil sa inyo sa pambayad sa kung ano mang kailangan? Basic necessity ang electricity. So kung survey man ang tatungin natin, tanganin natin yung sarili natin. Hindi ba tayo naapektuhan dito? At malaki talaga yung gagampanan talaga nating lugar bilang mga kabataan para solusyonan to. Nagsimula to sa TRO, pero hindi dapat tayo doon magtapos. Tuloy-tuloy lang dapat yung pag-monitor natin dito. At kung sakali mang matuloy man itong pagtaas na to, magkikita-kita rin tayo sa kalsada kung kailangan man. Alright, maraming salamat sa iyo, BJ. Susunod naman na magtatanong, si Maureen Ortega mula pa rin sa Roosevelt College. Good evening po. Tanong ko lang po kay Sir Orlando Marquez. Aside from solar power, ano pa po yung mga naimbento nyo as alternative source of power? Actually ako bilang napasama sa Filipino Inventors, ako po ay innovation po yung aking ginawa dahil nga doon sa jeepney air condition. Kasamahan namin, member namin dahil past president po ako ng Filipino Inventor Society. So kung tungkol sa ng current, marami po kaming mga source na pinanggagalingan. Kaya nga po kami ngayon, every Saturday, mayroon po kaming free seminar regarding energy. Dito po sa may circle. Kaya yung pong source po, marami. Pagka sinabi namin marami po, baka abutin tayo po ng 1 linggo po dito. Alright, maraming salamat. Ako naman, Attorney Mark, may katanungan lang kay Attorney Juan. Sir, naging usapin din po nung the past year yung prepaid electricity po. Sir, sa tingin niyo po ba, bilang tugon po sa ERC, may pwede po bang solusyon ito sa problema po ng power crisis na naranasan ngayon? Yung prepaid service, ito'y option na maaaring in the future maging available sa atin kung ito'y may offer na ng ating distribution utility. Tulad ng sa cellphone, ito isang paraan nang sa ganon ay ma-manage mo ang iyong consumption. Dahil kung mayroon kang itatakdang budget lang para sa iyong gastusin sa kuryente at ito ang ima-manage mo, kahit paano, within the month, for example, ay hanggang dun lang ang iyong magagastos. Kasi yung umiiral ngayon na paniningil, malalaman mo na mahal pala yung kuryenteng ginagastos mo ngayong buwan sa susunod na buwan pa pagka matanggap mo na yung bill. So pagdating doon, magugulat ka na lang na at saka kinakailangan mong bayaran ng buo. Unlike kapag prepaid, pwede mo rin na bilhin yung load in smaller increments. Depende lang sa budget mo. Ng rotational brownout sa Metro Manila ay napakaseryoso nito. Sa lalaki ng industries, lalaki ng negosyo dito. May basehan ba itong bantang ito, Attorney Juan? At papayagan ba ng ERC mangyari ito? Sa ngayon, hindi naman talaga kakulangan sa supply ang naging bunga ng pagtataas. Ito lang yung pag-county nung available na supply nung nakaraang Nobyembre at Disyembre. At ito'y temporaryo lamang dahil nga nagkaroon ng shutdown ang Malampaya at mayroong ilang planta rin na nagkaroon ng aberya. Ito'y tinitingnan pa rin nga ng ERC at ito'y iniimbestigahan. So, makakaasa naman na kung mayroon talagang nanamantala dito sa mga pangyayaring ito, ay mapapanagot matapos ng investigasyon ng ERC. So, pagkatapos na maayos ang Malampaya, pagkatapos na yung mga planta ay makakatakbo na, yung supply ay magno-normalize at yung presyo din ay magno-normalize. Kaya sa mga susunod na buwan, aasahan naman na kung mag-normalize na ang presyo sa WESM at yung sinusupply ng mga natural gas plants ay nakabatay na doon sa costas nila sa natural gas, ang singil sa generation ay bababa na rin. So, attorney, kung lang ito, pangpalakas ng kaso, kumbaga. Yung banta ng rotational brownout. Ang Meralco, makakasabi niyan dahil sila yata ang nagbitaw niyan. Ang kanilang pinanggagalingan lamang ay yung kanilang takot na
kung sila'y hindi makakapaningil at sila'y sisingilin at ng mga kanilang supplier, ay baka hindi sila makabayad. Attorney Juan, kailan po magagawa yung malampaya at kailan po magno-normalize? Malapit na rin po yung summer season, tataas po yung demand sa kuryente. Sa ngayon, ang pagkakaalam ko ay natapos na naman at unti-unti naman ay balik na sa normal. Ma'am Daisy, nabanggit ni Attorney Juan kanina na pwede nang i-implement yung pag-set up ng sariling solar at yung sobrang na-generate ay ibenta sa Meralco. Meron na po bang nag-a-avail ng sistemang yon? Ang pagkakaalam ko as of last week, wala pa, pero sabi maganda yung balita ni Attorney Juan na meron na kasi maraming nag-aantay. Kaya sa amin naman, kahit ako kasi meron akong solar naman sa opisina, mababa naman yung binabayad ng Meralco. Kunyari, yung tinatawag natin, kung sobra yung gamit, sobra yung dinegenerate ko, ini-export ko yun sa Meralco eh. Kaya lang sabi nga ni Attorney Juan, 5 pesos 67 centavos. Yung generation charge lang ang ibabayad sa akin ng Meralco. So, parang sana naman taasan nila para it's worth it. Kasi kung bibentahan nila ako 14 pesos, pero pag binentahan ko sila, parang mababa, 5 pesos 67 centavos. Okay, meron daw gustong idagdag si Ginoong Marquez. Katanungan lang ko kay Attorney Juan sa ARC. Ilang beses ba na nagsha-shutdown po yung malampaya? Dahil po itong malampaya po, ang masakit para sa amin po, ito ay government property na ibinigay, pina-operate sa pribado. Diba ho? So, ilang beses ba ito nagsha-shutdown? Dahil ito yung nagiging parang yung parang dahilan na pag nag-shutdown yung malampaya, kaya tumatas ang kuryente. Ilang beses ba po, attorney, na nagsha-shutdown sa loob ng isang taon ang malampaya? Ang alam ko po ay mayroon karaniwan ng mga planta kasama ng malampaya na mayroong silang maintenance at nagkakaroon ng shutdown sa tuwing magkakaroon sila ng maintenance. Pero may mga pagkakataon din na kahit hindi naka-schedule, kung mayroong naging aberya doon sa pasilidad, ay nagsha-shutdown sila upang kumpunihin kung ano man yung naging sira. Is it possible po, Attorney Juan, na yung sinasabi ng Meralco na nagkaroon daw po ng sabwatan yung mga power producers? Ito nga po ay iniimbestigahan na rin ng ERC, kaya't makakaasa nga kayo na matapos ang masusing investigasyon ng ERC, ay ipapalabas nito ang kanyang findings. Paano po iniimbestigahan ng ERC, attorney? Ano po yung hinahanap nating mga indices, kumbaga, na meron ng ganyang klaseng fraud? Sa ngayon po ay humiling pa lamang yung itinalagang investigatory unit ng ERC, humiling ng dokumento ng mga datos mula sa market operator, ang Philippine Electricity Market Corporation, kasi nasa kanila lahat yung mga datos tungkol sa trading sa WESM, at matapos na makumpleto yung mga datos, ito'y i-evaluate at pag-aaralan ng aming mga kawani. Ang daming innovation, Cathy, ano? Ito mga kabataan kaya natin, nag-iisip ng paraan para ito sa UP, ang daming matatalino, ang daming mga scientists. Siyempre, tumatanda na yung ating mga inventor, yung mga kabataan ba, hindi ba humahabol? Umiling tuloy si Mr. Marquez nung sinasabi mong tumatanda, oh. Yes, BJ, go Yes, ahead. actually sa UP nga, may ongoing petition. Buti nasabi niyo po yan tungkol sa topic na yan. Ongoing petition dun sa, alam niyo yung classic na ikot, talkie jeeps, na umikot sa UP. Plano na ngayon, papalitan na towards e-jeepneys, paramihin yung numero nun. For that very purpose, para hindi na magamit yung mga fossil fuels, etc., use alternative sources. At the same time, may isa pang project sa UP, yung monorail, para instead na malayo yung lalakbayan mo from Philcoa going to the campus, may isang system lang. So ito yung mga one of ways, of course, personal rin naman yan eh. Pagdating naman sa kabataan, obviously ang tingin natin, wala tayong magagawa dito. Pero minsan kasi, itong crisis na to, may personal responsibility din tayo. For example, for our use, huwag na tayo magbabad masyado sa harap ng computer, for example. Mga ganong maliliit na bagay could help alleviate this crisis as well. So mga ganong bagay lang din. Oo, Pwede natin maliliit na bagay, pagtitipid lang sa kuryente at makakatipid pa tayo sa ating bayarin. Yun lang. Ang tanong natin ngayon, Cathy, kung dapat hindi palliative, dapat pang matagalan yung mga solusyon natin. Kaya
dapat manguna dito? Ano ang magiging direksyon ng ating gobyerno, pati na rin ng private sector para sa pangmatagalang solusyon sa power crisis? Sa aming pagbabalik, dyan lamang po kayo.